Hindi inaasahan ng marami ang mga balitang tumama sa mga pabrika sa China nitong mga nakaraang linggo, habang ang mga pabrika sa mga lungsod tulad ng Kenjing ay dahan-dahang magsasara at mga ibang factory ay isa-isang nagsasara. Ang ilan sa mga kilalang nagsara ay ang circuit factory sa Xing, biscuit packaging sa Weng, pati na rin ang electronic factory sa Dunggi. At mga kabataan ay patuloy na nahihirapang makahanap ng trabaho pagkatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Puno ng hirap ang buhay ng mga tao kung saan ang mga pabrika, maliliit na negosyo at mga internet companies ay nagsasara na. Ang mga tong naghahanap ng trabaho ay nagiging desperado at pumapasok sa puntong hindi na nila kayang pumili ng kanilang mapapasukan at nagtatanong ang marami ano na kaya ang nangyayari at ano na kaya ang nangyayari sa ekonomiya. Sa kasalukuyan, nahaharap ang China sa totoong crisis partikular sa mga pabrika na umaasa sa mga international trade. Isa na dito ang pabrika sa Dongguan na gumagawa ng mga mobile motherboard. Ayon sa mga ulat, ang pabrika ay nagdeklara ng bankruptcy at ang mga kagamitan nito tulad ng die casting machine ay ibinenta na sa halagang mas mababa kaysa sa orihinal na presyo. Ang mga pabrika na may kinalaman sa foreign trade ay nanganganib na magsarang tuluyan at ito'y magdudulot ng malubhang epekto sa ekonomiya ng China. Kahit na may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno ng US at China upang tapusin ang trade war, ang tunay na biktima ng trade war ay ang mga taong walang kalaban-laban tulad ng mga magulang at mga estudyanteng na hibirapang makahanap ng trabaho. Isang malinaw na sagot kung sino ang lubhang apektado sa trade war na ito ay ang mga ordinaryong mamamayan. Ang Estados Unidos ay nagtaas ng tarifa sa abot ng 245% sa ilang mga produkto mula sa China. Ito ay malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa Goldman Sachs, tinatayang 20 milyong katao ang mawawala ng trabaho dahil sa pagkawala ng mga order galing sa US kung patuloy ang ganitong tensyon sa kalakaran. Ano kaya ang magyayari sa mga pabrika, mga negosyo at sa mga manggagawa sa China? Isang exhibitor ang nagsabi na 60 hanggang 70% sa kanilang kita ay nanggaling sa mga kliyenteng Amerikano kaya't mabigat ang sitwasyon para sa kanila. Pero ang pinakamalaking takot sa kanila ngayon ay hindi nila matutugunan ang mga sahod ng kanilang mga empleyado kung hindi nila maipagpapatuloy ang pagpapadala ng mga kalakal at pagtanggap ng mga bayad. Ang mga pabrika sa paligid ng Canton Fair sa Guangdong ay naging sentro ng paggawa ng mga damit, sapatos at bag. Isa na rito ang Shein at Temu, mga kilalang kumpanya sa industriya. Sa isang pabrika, napansin ng mga tao ang ilang manggagawa na nakaupo sa kalsada at abala sa paninigarilyo. Isang manggagawa ang nagsabi na mula noong pandemya, hindi na naging abala ang buhay nila. Dati ay kumikita siya ng 300 hanggang 400 yen bawat araw. Ngunit ngayon, kung makagawa man siya ng 100 yen, itinuturing na niyang swerte na. Isa pa sa mga kwento ng mga manggagawa ay ang kanilang sweldo ay sapat lamang para sa pangunahing pangangailangan at hindi na kayang mag-ipon o makapagtabi. Sa Pearl River Delta, tulad ng mga pabrika sa Dongguan at Pian, ay nahirapan ang mga negosyo na magpatuloy dahil sa patuloy na pagtaas ng taripa. Isang pabrika sa Dongguan na may taong operasyon ang nagdesisyon ng tumigil at magpahinga mula Abril 9, 2025. Ayon sa notice ng pabrika, nakatanggap sila ng maraming kanselasyon ng order mula sa kanilang mga kliyente, kaya't napilitan silang baguhin ang kanilang mga estratehiya sa pagpepresyo. Sa kabila ng sitwasyong ito, ang pabrika na ito ay nangunguna sa paggawa ng mga produkto para sa mga kliyente sa US at Europa, tulad ng mga pet appliances at small household items. Isa pang pabrika sa Dongguan na pinamumunuan ni Mr. Wong ang nagbigay ng mensahe na bumagsak ang kanilang order volume ng kalahati. Dati-rati ang pabrika ay makakagawa ng 80 toneladang produkto bawat araw, ngunit ngayon ay 30 hanggang 40 tonelada na lang. Ayon kay Mr. Wong, ang mga taripa na ipinataw ng US ay may malalim na epekto sa mga industriya tulad ng damit, sapatos at mga gamit sa bahay. Kasama sa mga pag-aalala ni Mr. Wong ang kakulangan ng mga subsidya mula sa gobyerno
at ang pangangailang magbawas ng presyo ng mga produkto upang makabangon ang mga negosyo. Sa ngayon, ang pabrika na pinamumunuan ni Mr. Bong ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mag-diversify at mapanatili ang operasyon. Ngunit iniisip pa rin nila ang posibilidad na magsara kapag hindi makakabawi. Kasunod ng mga epekto ng trade war sa mga pabrika ng China, ang Fuan, na isa sa pinakamalaking sentro ng paggawa at export ng muebles sa buong mundo, ay naharap din sa matinding pagsubok dulot ng mga taripa. Ayon sa isang sales representative mula sa Machen Furniture Company sa Foshan, ang kanilang mga kliyente sa US ay biglang nagpatawag upang ipatigil ang lahat ng mga naunang kasunduan. Ayon sa kanya, kahapon ay patuloy kami sa pagtanggap ng mga order at paggawa. Ngunit ngayong araw, lahat ng iyon ay tumigil. Itinuro ng sales representative na si Zaya ang lumalaking problema ng kanilang negosyo dahil sa taripa na tumaas ng 245% na isang malaking hadlang sa kanilang operasyon. Binanggit niya na ang US ay kumakatawan sa 30 hanggang 40% ng kabuuang operasyon ng kanilang kumpanya sa industriya ng export ng mga outdoor na muwebel. Isang halimbawa ng matinding epekto ng mga taripa ay ang Jiaxing. Isang lugar na kilala sa pagkakaroon ng mga warehouse na naglalaman ng mga kalakal na nakalaan para sa export. Ayon sa mga ulat, ang Jiaxing ay labis na naapektuhan ng mga taripa mula sa US. At sa isang 20,000 metro na warehouse, makikita ang mga kalakal na hindi na ibebenta na naiipon na parang bundok. Halimbawa, ang isang piraso ng damit na dating binebenta sa halagang $100 sa US ngayon ay binebenta na lamang ng wala pang $1 bawat isa. Sa katulad na paraan, ang mga Crocs ay binebenta na lamang ng mas mababa sa $1 bawat pares. At ang mga Jones na isang uri ng maliit na kalakal ay binebenta na lamang ng mas mababa sa ₱1 bawat tonelada. Ayon sa mga negosyante, mahirap nang magpatuloy sa negosyo dahil sa patuloy na pagtaas ng mga taripa at kakulangan sa mga mamimili. Ang epekto ng trade war sa industriya ng export ng China, lalo na sa mga pamilihan tulad ng Youth International Trade City, ay patuloy na nararamdaman at ang mga negosyo sa lugar ay nahaharap sa malalaking hamon dulot ng mga taripa. Ayon sa mga negosyante at eksperto, ang pinakamalaking epekto ay nararamdaman sa mga order na patungong US na kasalukuyang nakatigil. Ang lahat ng mga negosyo ay nagmamasid at naghihintay kung ano ang magiging kinalabasan ng isyong ito. Kung magpapatuloy ang taripa, maaaring magbago ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, ang lahat ay nag-aabang. Si Mr. Fon, isang dating may-ari ng pabrika sa Yiwu, ay nagbigay din ng kanyang pananaw tungkol sa epekto ng trade war sa kanilang negosyo. Ayon sa kanya, ang epekto ng taripa ay malawak at malalim, lalo na sa Yiwu na isa sa pinakamalaking export base ng China anya. Maaaring sabihing lahat ay apektado. Lahat ng mga order para sa US ay nawala. Bukod pa rito, idinagdag niya na ang ekonomiya ng China ay bumagsak na at ang patuloy na retaliatory measures laban sa US ay nagpapalala pa ng sitwasyon. Marami sa mga tao sa Yiwu ay nagiging pesimistiko at natatakot tungkol sa hinaharap ng ekonomiya ng China. Inisip ni Mr. Fon na hindi mabilis matatapos ang trade war at ang epekto nito sa negosyo ng foreign trade ng Yiwu ay malaki. Ayon sa kanya, ang sistema ng CCP ay nakasama. Si Mr. Chen, isang scholar mula sa Guangdong, ay nagsabi na ang sitwasyon ng foreign trade ng China ay seryoso. Anya, ang mga pabrika sa Qianghang at Jiangsu pati na rin sa Guangdong ay nagsimula ng magsara. Ang ilang mga lugar ay halos hindi na kayang magpatuloy. Inilahad niya na ang trade war ng US at China ay maaaring magdulot ng tinatawag na decoupling o ang paghihiwalay ng mga ekonomiya ng dalawang bansa na may malalim na epekto sa mga negosyo ng China. Inisip niya na ang mga tinatawag na tatlong makina na nagpapagana sa pag-unlad ng ekonomiya ng China ay ngayon ay naging isa na lamang ang foreign trade. Ayon kay Mr. Chen, ang domestic demand sa China ay maliit lamang dahil ang karaniwang kita ng mga Chino ay maliit kumpara sa GDP, kaya't mahina ang kanilang kakayahan sa pagkonsumo. Sa ganitong sitwasyon, hindi kayang mawalan ng China ng US market.
Sa kabuuan, ang mga taripa at ang patuloy na trade war ay may malalim na epekto sa ekonomiya ng China at maraming negosyo sa Yiwu at iba pang lugar ay nahaharap sa matinding pagsubok. Ang mga negosyo ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon, ngunit ang sitwasyon ay nagpapatuloy na nagdudulot ng takot at hindi tiyak na hinaharap. Ang mga hakbang ng gobyerno ng China at ang mga estratehiya ng mga negosyo ay magiging mahalaga upang malampasan ang hamong ito. Makikita nating nahihirapan ang maraming industriya, lalo na ang mga umaasa sa merkado ng US. Isang mahirap na sitwasyon ang kanilang kinakaharap, pero mukhang ang inobasyon at pag-aangkop ang magiging susi sa kanilang pag-survive. Ano sa tingin mo? Makakabawi kaya ang ekonomiya ng China? Senyales ba ito ng mas malalaking hamon?
went to a bank to withdraw money and was told that for withdrawals exceeding 20,000 yuan, proof from the police station was required. Similarly, residents in Shenyang and Jiangsu who attempted to withdraw money were blocked and asked to provide proof. Analysts suggest that the authorities are cutting leaks from the entire population in an effort to cover bad bank debts and delay the outbreak of a crisis. Current affairs commentator Qin Peng remarked, "Now, during the CCP's bailout efforts, we see that it is not allocating funds to small and medium-sized enterprises or residents, but is instead preparing more than 60,000 to 8 trillion yuan for local government debt. This is also to prevent the outbreak of a financial crisis and to stop the government's financing platforms from triggering a banking sector collapse due to liquidity issues." Dark times ahead. Many banks in China restrict transfers. Even 1,000 yuan can't be moved. In recent years, China's economy has continued to decline. Impacted by the real estate industry, the banking sector is now in crisis. Recently, several bank branches in China have faced difficulties with cash withdrawals, leading to dissatisfaction among depositors. Regarding the reduction of bank card transfer limits, many users believe that banks are deliberately making it harder for funds to flow out by setting such limits. According to a recent report by Shell Finance of the Beijing News, many bank card users reported that their bank card limits were restricted without their knowledge. Some people visited bank branches to increase their credit limits in order to use their bank cards normally, but some cardholders ultimately gave up using them altogether. Since the second half of this year, numerous banks have issued announcements stating they will adjust the non-counter transaction limits of some personal bank settlement accounts. These announcements mentioned financial institutions such as the Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, and Jiangxi Bank. Regarding the reduction of bank card transfer limits, many users believe this is a deliberate move by banks to prevent funds from flowing out by setting strict limits. However, bank personnel explained that the measure primarily aims to prevent telecommunications fraud. Despite this, all affected bank card users reported that their non-counter transfer limits were lowered without notification, and the bank did not send SMS notifications became a common complaint. One affected user, Li Yun, said she did not expect her salary card to be suddenly restricted. In July this year, she originally planned to withdraw reimbursement funds from the Bank of China, tens of thousands of yuan, but both the transfer and ATM withdrawal failed because the daily transfer limit was exceeded. Unexpectedly, another Jiangxi Bank Class 1 card under her name, primarily used for mortgage payments, was also restricted in July and August. Li Yun had used these two bank cards for many years without previously encountering any transfer or ATM withdrawal limits. However, both banks had now set a daily mobile transfer limit of 2,000 yuan on her cards without notifying her. Li Yun said, "The Bank of China staff initially told me to go to the branch with my ID to handle it. But when I arrived at the branch near my home, they said I needed to visit the branch where I opened the account." She couldn't complete the process that day because the branch was closed, and it took her a month to successfully increase her credit limit, according to a report by Shanghai radio and television station CanCon News on the 14th. Recently, some bank card users reported that their personal bank card transfer limits were reduced without their knowledge. Some users said they could not even transfer 1,000 yuan. These customers believe that banks are limiting non-counter transactions to prevent funds from leaving. In January this year, Jupai News reported that a woman in Pingdingshan City, Henan Province, said her sister had transferred money to her and asked her to withdraw 5,000 yuan for a New Year's red envelope, but she encountered issues while withdrawing the money at Zhongyuan Bank. Ms. Wang, the individual involved, said that the staff initially asked her to download an anti-fraud app, and she cooperatively answered all their questions. However, they began asking more personal questions, including where her sister worked and where she had worked previously, and even asked her to prove her sister was a biological relative. After calling the police, it took nearly 2 hours to complete the withdrawal.
Similarly, according to Poster News, a woman in Jiangxi posted on social media that she went to a bank with 100,000 yuan in cash for a fixed deposit, but the bank staff unexpectedly asked about the origin of the money. The woman said she thought, "Why does it matter where my money comes from? Just follow my instructions." She felt it made her look like she had stolen the money. When she asked why they questioned her, they responded that it was bank policy. In response, some netizens commented, "The banking system really needs reform. The service attitude varies greatly. When depositing money, they treat you like a VIP, but when withdrawing, it's a different story."